iba't ibang tanong natin. Anong pangalan mo? Jomar. May tatanong lang sana ako. Okay lang, kuya. Tatanong ko lang po kung nabago po ba yung buhay niyo nung naging presidente si Duterte? Hindi naman. Nabago yung buhay ko kaya dahil sa pagsusumikap ko, araw-araw kong biyahe. Sa paglalabas nito? Kaya nabago ko na maganda yung buhay ko. Eh kuya, pabor po ba kayo sa pagbabalik ng martial sa buong Pilipinas? Hindi ako pa po dyan. Dahil unang-una, maapektuhan yung... Kasi yung karamihan ng... yung mga matataas ang katungkulan, ginagamit nila yung para gumawa ng mga masasama. At hindi rin ako pabor dyan dahil unang-una, lalo na pag gabi may curfew. Hanggang alas 10 lang, gumagrahe pa naman ako hanggang alas 11, hanggang alas 12. Maapektuhan yung biyahe. Maapektuhan yung biyahe ko. Lalo na naghahabol, pag naghahabol kami. Ate, magandang umaga po. Ano pangalan niyo? Antonel. May tatanong lang ako, ate. Nabago po ba yung buhay niyo simula na naging presidente si Duterte? Hindi. Bakit? Oo! Eh, ano? Hindi rin naman ako hindi kasi hindi rin magaan yung buhay namin. Ako hindi ka magtitinda. Eh, ate, pabor ka ba sa martial law? Hindi, kasi pagka wala nang kakainin yung mga anak ko, wala nang lalabas na tao. Hindi ka makapag... Ako lang bumuhay sa mga anak ko. Kasi hindi ka na makakapag... Hindi na ako makakapagtinda. Tatanong lang po sana ako, pwede po? Tatanong ko lang kung may nabago po ba sa buhay niyo simula na naging presidente si Duterte. Wala. Nagtatrabaho ko para sa sarili ko, para makakain ako. Para Eh, kuya, pabor po kayo sa martial law. hindi ka magiging malaya dito. Ay mga tao. Anong pangalan niyo? Mil. Kuya, may tatanong lang po ako. Nabago po ba yung buhay niyo nung naging presidente si Presidente Duterte? Hindi rin kasi kahit sa tuka na ako. Kung wala ako mapipinturan ang bahay, wala akong kita. Eh, kuya, tama po ba yung extrajudicial killing? Hindi. Kasi ang tulad sa simbahan, ang papatay. Kasi ang daming mga taong simpleng tao na nadadamay dahil napapatay. Kasi hindi ako kabaw sa mga ganun eh. Ang daming napapatay talaga. Nakakatakot. Ilang taon na kayo? Hindi man ako babae, pagiging 70. Ay, Isang lang itin ko. ay, masayain kayo, tatay niyo. Dapat na ako. Ay, ganun. Eh, tatanong po kami sa inyo, tatay, okay lang ba? Nakapresura, mayroon sa itin. Hindi po. Hindi ba? Ano pong nabago sa buhay niyo nung naging presidente po si Duterte? May nabago po ba? Wala po. Palagay ko, parang naghihirap lalong bayan. Hari naman magbago naman. Eh, dati yung sa martial law po ba? Bakit po ba kayo na mabalik yung martial law sa Pilipinas? Kasi naranasan ko. Palagay ko. Ano po ba naranasan niyo ng martial law? Napag-abog din kami dahil marami na Magandang tanghali po. Ano po pangalan? Chichay. Ayan. Pwede po kami magtanong. Oo naman. Tatanong ko lang po kung may nabago po sa buhay ng presidente si Duterte. Eh, wala naman. Kasi ganun pa rin naman buhay ko. Wala naman na bago. Nung nagkasakit ako, wala naman ako nakuha ang benepisyo. Eh, kung nasa ospital ka, pagka nasa ward ka, hindi ka maaasikaso. Kailangan mag-private ka para maasikaso ka.
Eh, pagka naman sa private, kailangan ko may deposit niya para makumpay. Hindi nila tatanggap eh. Kailangan ng pera. Kailangan pera. Kaya walang mas bago. Eh, sa extrajudicial killing po. Hindi ako pabor doon. Kasi ano eh, yung iba, yung nasa gobyerno ng mga lalo na yung mga kapunan, ginagamit nila yung power nila. Iba, nadadamay. Kahit na hindi mga drug addict, nadadamay sila, napapatay. Walang kalaban-laban. Tatanong lang po sana kami. Ano po pangalan niyo? Pwede po magtatanong lang po. Ano? Susundo ako Okay. Ano po bang magandang nadulot sa inyo nung pag-upo ni Presidente Duterte? Wala. Hindi ko malam ko sa akin. Kung hindi ako magtatrabaho, walang kakainin ng mga anak ko. Pero kumbaga, wala naman siyang naidulot na... Kasi kahit sino nakaupo, hindi niya makikita lahat ng tao. Hindi niya makikita yung mga hirap ng tao. Eh, pabor po ba kayo dun sa extrajudicial killings na yun? Hindi, kasi hindi lahat ng pinapatay ng kasalanan. Baka yung mistake ko kasi magkakamalan ng ano. Ikaw po, di ba naman natanong mo, may nabago ba nung may bagong upong presidente? Sa tingin ko kasi ang nabago lang yung nakupo. Pero sa pamumuhay, ganun pa rin eh. Ang sa akin nabago lang na napapansin ko yung mga tao na tulungan natin. Ito sa extrajudicial killings. Ano yung pangalan? Pabor ka ba? Unang-una, hindi. Kasi nawawala na yung sense ng innocent until proven beyond reasonable doubt. Ang naalala ko, sabi sa akin ng judge dati, mas okay pa na magpalaya ng 10 kriminal kaysa magpakulong ng isang inosenteng tao. Tatay Boy, may tatanong lang po sana kami sa inyo. May nabago po ba sa buhay niyo? Gumanda po ba yung buhay niyo na naging presidente si Duterte? Walang pagbabago. Bakit po? Kami niyo po. Hanggang ngayon, ganun pa rin ako. Tatay, ano po ba ang trabaho niyo? Driver po. Gano'n na po kayo katagal na driver? 15 anyos pa lang, di pa marsyalo, driver na ako. Ay, gano'n. Eh, paano po yung sa martial mo? Pabor po ba kayo maibalik? Sa tanan ng naranasan ko, magmula nung ito sa 60 anyos na ako, kahit kailan hindi ako umuwi sa marsyal. Dahil maraming mahirap pag nadadamay. Ate Bernadette, magtatanong lang po sana kami. May nabago po ba nung naging Pangulo si Duterte? May nabago po sa buhay niya? Wala pong nabago. Kung hindi kami magtatrabaho, hindi kami magkapera. Nagbago lang dahil sa negosyo namin na maghanap buhay kami para magkapera, para makakain kami. Ano? Eh, yung sa martial law po ba, pabor kayo? Hindi kami pabor yun dahil ano yun, nagigira sila sa Mindanao. Kung darating po sa buong Pilipinas. Oo, nakakatakot yun.
maapektuhan ito sa Maynila. O siyempre, hindi naman lahat tayo o magkagulo-gulo. O saan tayo takbo? Patay tayong lahat. Nanay Flor, may tatanong lang po ako sa inyo ha. Ano bago po ba yung buhay niyo na naging presidente si Duterte? Okay ha? Eh mo to eh, nagtitinda pa rin ng bahay. Ayun. Ano ba yun? 1990 pa ako nagtitinda ng bahay. Ako na nagtitinda rin ako. Dito ko na pinalaki mga anak ko sa Nagbayo. Eh nanay yung sa Marshall po, pabor pa kayo kay Baden. Ayaw kasi madami mga anak ko yung mahirap yan. Kasi mga anak ko nagtatrabaho yan. Eh kung madami yan, magpakay pala ko. Nabago po ba yung buhay niyo naging presidente si Duterte? Oo, mahirap pa talaga. Mahirap talaga yung talaga. Eh yung sa extrajudicial killings po, pabor po ba kayo sa hindi? Hindi ho. Hindi ho. Pagkakamali. Wala ka talaga. Di ba may tatanong lang po kami sa inyo? Ano yun? Pabor po ba kayo mabalik yung martial law? Ay, hindi. Nakakatakot kasi yun, nakakagamba sa mga tao. Kasi magiging patayan din yun eh. Kaya hindi ako pabor din sa martial law. Eh yung extrajudicial killings po? Ay, hindi rin ako pabor doon. Kasi maraming namamatay doon. Halos ang namamatay doon ay puro mahihirap. Natanong ko lang po kung nag-improve po ba yung buhay niyo nung naupo si Mr. Duterte bilang presidente? Wala rin eh, ganun rin eh. Kahit sinong umupo ng presidente, wala naman. Pataas at pataas ko ng PBD. Eh, yung sahod natin, hindi naman tumataas. Eh yung sa martial law po, pabor po ba kayo mabalik? Hindi. Bakit po? Kasi mahirap eh. Barilan yan. Sige, bakit ba wala? Kuya Billy, nabago ba ang buhay mo nung naging presidente si Duterte? Ang hindi namin naramdaman ang pagbabago. Ganon din naman sa naglaang mga presidente. Ganon pa rin. Anong buhay namin noon, ganon din yan. Kuya, pabor po ba kayo dun sa extrajudicial killings na nangyayari ngayon sa atin? Sa akin po, hindi ako pabor dahil hindi naman lahat may kasalanan, hindi naman lahat may kasalanan na mamatay. Mas malamang pa nga yung walang kasalanan Kaysa dun sa may kaysa sa may kasalanan. Kasi pag mahirap ka, kahit wala kang kasalanan, pero pag mayaman ka, kahit malaking kasalanan mo, hindi ka pang magsulto. Ate Nieva, may tatanong lang po kami sa inyo, ha? May nabago po ba sa buhay niyo nung naging presidente si Duterte? Wala po. Nagbago yung buhay namin dahil sa kay Ma'am Rhea at kay Sir Mark. Dahil dito po kami kumukuha ng pang-araw-araw at pang-mga assignment nila dito po kumukuha rin kami. Diyan po sa tindahan niyo. Yung po, sa martial law, pabor po ba kayo na magkaroon ulit ng martial law dito sa atin? Hindi po. Kasi pag umaalis po yung mga anak ko, paano po namin makukuha yun? Kasi kailangan po may ID. Ganun. Saka nagtitinda yung asawa ko sa fresh cracker. Hindi pwede po yun na may martial law kasi walang ID yung asawa ko. Kamusta na, Adrian? Okay lang po ba? Nagtitinda ka pa rin ng ganito? Opo. Pumapasok ka ngayon sa school? Pag-aapon nagtitinda po kasi binata. Ganun. Ayos yan. Nakakatulong ka pa rin kay nanay mo, no? Ayan. Adrian, may pinabibigay ulit sa inyo si Sir Mark at si Ma'am Rhea, ha? Napon, para sa'yo at sa mga kapatid mo, ha? Sa natin. Gusto mo yan? Yan. Tapos natin, ha? Tulungan mo kay Adrian, dali. Dali, tulungan mo ng hintay mo. Gusto mo yan? Nakangiti agad, eh.
Masila mo eh. Kasi. Talking. Ito. Sasakyan niya yun. Ito sa'yo, Eric. Yan. Sa'yo yan. Yung kay Aaron yung isa. Salamat, mamaya. Salamat sa mga laro. Ano? Ano na? Yan. Ako walang maliit. Wala ko maliit. Wala akong maliit. Sir Mark, Ma'am Rhea, salamat sa mga laruan ng mga anak ko. May laruan ako sila. Malalabas. Ito na. Ate niya ba kung ano? May bigas ka na. Okay po. May pautang po ako. May pautang ka na rin. Nakakamagana ka na sa isang araw yun. Minsan po, hindi pa din. Pag wala ang screen ayos yan. At least, maayos na kayo ngayon. Maayos na yung buhay niyo. Hindi na po hindi ka na na. Saka may ay, may ito ka. Ikaw na nagpapaunta ngayon. Tsaka pag may pera, hindi niya lahat nululog. Tama lang yan. Ayos yan po. Para pag may kaya na. Hey, Elma, kamusta? Okay naman po. May bigas na kayo, ah. Eh, napadagdag ng padagdag yung tinda ko. Ay, punta kami dito. May gusto lang kami tanong sa'yo. Pwede ba yun? Okay po. Gusto lang namin itanong kung guminhawa ba yung buhay niyo. Ay, malasal hindi po. Guminawa po yung buhay namin dahil sa tulong ni Ma'am Rhea sa Mr. Mark. Nagkaroon po ako ng kakitaan ng araw-araw pangkain po namin dahil napakalang trabaho po yung asawa. Eh, yun sa extrajudicial killing. Sa akin, hindi rin ako pabor doon kasi minsan may nabalitaan tayo na kahit hindi totoo na gumagawa ng ganyan, pinapatay. Kaya dapat kung may batas sila ng ganyan, pipiliin talaga nila kung sino talaga yung gumagawa ng hindi maganda. Ayan, meron pa kaming surprise para sa inyo, ha? Para sa inyo. Tapos, buti nandito na si Kuya, no? Kumpleto na sila. Okay, Paul! Oh, lucky. Excited ka na? Oh, lucky. Ayan. Ready na kayo? Excited, ah. Wow! Teka lang. Oh, Wow, yan. sa akin yan. Sa akin yan. Salang, wait lang. Bakit ko yan? Sa akin. Hindi. Akin to si Bumblebee. Ayan. Wow! Akin yun. Akin yan. Ito sa'yo. Wow! Sino pa motor? Sino to? Bago na. Ayan. Pero, Ito rin ang ganda. Wow. ganda. May motor na ako. Motor. Wait lang, meron pa. Look. Ano yun? Dito din. Aray! Ito po. Ayan. Hindi na ako pinansin, ah. Ay, akin na to. Ay, tulog. Ito akin.
Akin ang laki. Wow! Ano kami na maandar? Mayroon po kami maliliit yun. Salamat po sa laruan. Yan na ko to. Naman, dala kayo doy. Ang sasama ko po. Dahil lang sige. Ito pa. Ito pa lang. Tawag mo doon. Ito muna. Nasaan yung isang maliit? Ay, wala nga pa. Akin yun eh. Oh, di ba may ball? Small, ito mo. Salamat na. Ay po. Salamat po. Bago po ito lang yung Game. Sa'yo naman babanggain ko dyan. Game. Ano mo dyan? Depensa. Tignan mo yan. Baka ikaw hilahin ko. Yeah, ako magtutulak kay kuya. Please, ayun na. Inanggo ka. Gumiyanda ka. Ready to go. May nasisikisan daw. Madaya ka. Labo. Ayoko. Umangat na yan, Doy. Ito na, bubuklan ko yung minuto medyo. Baka magulat ka kung sabihin ko sa'yo na dahil may mga taong mahihirap ay dahil din sa mga taong mayayaman. Oh, sabi ko na eh. Ano, nagulat ka ba at hindi makapaniwala? Totoo ang sinabi ko mga katoto. Ang distribution ng wealth at likas na yaman sa mundong ito ay hindi equal. Ang mga mayayaman ay patuloy na yumayaman samantalang ang mga dukha ay namamatay na dukha. The rich are getting richer and richer out of the sufferings of the poor. Ang kahirapan na isang disenyo ng mga taong nasa kapangyarihan. Ang mga may kapangyarihan at kayamanan ay hindi mananatiling nasa itaas kung wala ang mga mahihirap na kanilang tinatapakan. Ang corrupt at pagkaganid sa kayamanan ay isang mapangahas na laro. Nilulukaran ng mga wagi ang pagkatalo ng iba. Demokrasya. Paano mo nga ba ilalarawan ang salitang demokrasya? Paano mo bibigyang kahulugan ang salitang demokrasya? Hindi mo lang basta pwedeng ituro ang iyong daliri sa mga mahihirap at sisihin sila kung bakit sila ay mahirap. Ang mga mahihirap ay biktima ng ating corrupt
na sistema sa lipunan. Ang gobyerno ang may pananagutan sa kanyang mga mamamayan, gaya ng isang magulang na siyang dapat na gumagabay sa kanyang mga anak. Malaki ang papel at responsibilidad ng gobyerno para sugpuin ang kahirapan. Walang may gustong maging mahirap. Walang nagnanais na siya ay maging isang mahirap. Ang mga taong ipinanganak na mahirap, hindi nila ninais to. Hindi nila hiniling na sila ay ipanganak na mahirap. Tumingin ka sa iyong paligid. Pagmasdan mo ang habag na kalagayan ng iyong kapwa Pilipino. I want to ask you a question, boy. Okay. Are you willing to give your toys to the poor kids in the Philippines? No. No? Yeah. Yeah? Yeah, because then they're gonna turn into owls. And then when we're sleeping at the nighttime, they come out and then they peck all of our windows and crack them and break them. And then they crack everything that is made out of glass. So, are you willing to give your toys or not? No. Yes or no? No. No? Yeah, they're gonna crack everything. Oh. Okay. Alam nyo, dati inakala ko na napakabuti ng gobyerno ng bansang Amerika kasi nagbibigay sila ng citizenship. Hanggang sa isang araw namulat ako sa katotohanan. Nagising ako sa katotohanan na kaya pala sila nagbibigay ng citizenship ay para magkaroon pa ng more taxpayers. The more citizens they have, the more taxpayers they have. Ang mga dahilan kung bakit ako hindi tumatanggap ng tulong pang-pinansyal mula sa iba. Primero, the taxman will tax me. Noong minsan ako ay inaudit ng Internal Revenue Service, tinaksan nila ang mga pera na pumasok sa aking bank account na para pang pondo sa aking mga charitable programs. Wala silang pakialam sa kahit ano pa mang charitable works na iyong ginagawa para sa iyong kapwa-tao. Basta't may makita silang pera sa bank account mo, tataksan ka nila. Lalo na ang mga charitable works na aking ginagawa ay hindi dito sa bansang Amerika. Ang solusyon ay kung ako ay magtatayo ng isang legal at opisyal na charitable foundation. Dahil ang pera na pumapasok sa account ng isang charity foundation ay non-taxable. Pangalawang dahilan, sa ngayon ay ayoko magkaroon ng responsibilidad sa paghawak ng pera ng iba. Alam nyo, mas mainam pa na ibigay mo ng diretso ang iyong tulong sa mga nangangailangan. Siguro sa inaharap,
Sa hinaharap ako ay opisyal na magtatayo ng isang legal na charity foundation para mas lalo pa nating mapalawig ang ating mga programa. Aking babala, huwag kayong basta-basta magtitiwala sa mga charitable foundation na yan. Kalayaan. Ang kalayaan ay hindi libre. Ito ay binibili. Ang mayorya ng ating populasyon ay nakasadlak sa kahirapan. Tanungin kita, aking kaibigan, tayo nga ba ay tunay na malaya? Ang kailangan sa Pilipinas ay magkaroon ng complete social revolution. Magpapalit-palit man tayo ng presidente kada 6 na taon. May magbabago ba? Maglalagay lang tayo ng bagong presidente sa isang bulok na sistema na nakagisnan na. Kailangan natin na magkaroon ng isang lider na may tunay na pagmamalasakit sa kanyang kapwa-tao. Isang lider na hindi magiging puppet ng mga banyaga at ng mga higanteng businessmen para protektahan ang kanilang mga negosyo. Kailangan nating magkaroon ng free universal healthcare para sa lahat, ano pa man ang edad nila. At a good quality of education para sa lahat. Ang libreng healthcare ay dapat na ituring bilang isang human rights at hindi isang pribilehiyo. Edukasyon. A good quality of education ay isa sa mga susi para makaahon sa kahirapan ang mga mamamayan. Ang makapagtapos ng pag-aaral hanggang sa kolehiyo ay dapat na ituring bilang isang human rights at hindi isang pribilehiyo. Tandaan, ang kinabukasan ng ating inang bayan ay nakasalalay sa mga kamay ng mga kabataan. Alam nyo, walang isang kasagutan para tuluyan ng tuldukan ang kahirapan. Poverty is a very broad topic. Mga kababayan, pakibasa ang aking isinulat sa video description. Marami akong isinulat na mga impormasyon na kung bakit nananatiling mahirap ang bansang Pilipinas. Maya, this is an ambush interview. I have a question for you. Are you really... Huh? No. No what? No. No. Listen to my question No, first. give me my toys. Are you willing to give your toys to the poor kids in the Philippines? No. No? No. Why? Because the zombies The zombies? What? will eat my toys. The zombies will eat your toys? Yeah. That's crazy. That's a silly answer. How about you, Marcelin? You wanna give your toys to the poor kids? No? Marcelin? Why not, Marcelin? No? Because